rockin' with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Samsung TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, maganda pa rin ang Mama Sam ninyo. Charot! So yun, so masaya lang. Dahil ngayong araw na to, dito lang tayo sa bahay, ikot-ikot, laba-laba, charot. So, yan. Kanina nag-live ako. Maraming salamat sa mga nanood. At bukas magla-live kami ni Gazel, syempre. Tapos, ayun nga. So, kanina nanood ako ng International Queen ng competition nilang Best National Costume. Hindi ko pa napapanood yung talent. Doon muna tayo sa costume. Actually, naalala ko si Pusha noon, nung nagpakita siya ng bonggang-bonggang national costume niya, yung may manika dito. Sabi ko, ay ang winner. Parang feeling ko Best National Costume siya noon. At hindi nga ako nagkamali. Nanalo nga siyang Best National Costume. Tapos kanina, yung napanood ko yung national costume ni Sophia Nicole, talagang masasabi ko ang ganda. Yung nag-introduce pa lang siya, naloka ako. Sophia Nicole Arcangel, Philippines. O, di ba? Babaeng babae. Gusto ko yung makeup, ang plakado ng makeup. In fairness, tumama yung makeup niya sa beauty niya plus doon sa, alam mo yun, yung nakita natin costume. In fairness bago yung costume na yon. Ano ba, Miss Universe Philippines, nakita ninyo kung paano talaga umeksena ang pambato natin. So yon, so nagandahan ako. Sobrang, sabi ko, my God, kahapon pa to si Nicole Arcangel. Sabi ko nga, yesterday, yung eksena niya sa Tines, sabi ko, grabe, ang lakas makareyna. In fairness naman, ang lakas naman talaga niya makareyna. Yung datingan niya, yung alam mo yun, na parang ayaw magpahuli ng buhay, di ba? So sabi ko, oh my God, winner na winner to. Mukhang mananalo to dito. So yun talaga yung masasabi ko. At in fairness naman, ang ganda ng execution niya yesterday. Tapos ngayon, sinabayan na naman ng Best National Costume. Sabi ko, oh my God, panalo to. So, yon. So, para sa akin, siya yung magiging Best National Costume. Ang ganda kasi ng execution, ang ganda ng eksena. In fairness, sa lahat ng kandidata, siya yung makikita mo na finish talaga yung laban. At parang feeling ko, ang matinding makakalaban niya dito talaga si USA. Si Canada din, no? Maganda din, no? In fairness din kay Canada. Pero, sabi ko nga, malakas talaga dito si Philippines at saka si USA. Sila yung nakikita ko na pwedeng mag-last to standing ngayon dito sa competition ng Miss International Queens. Sabi ko nga, siguro kailangan lang talaga ni Philippines i-continuous lang niya yan tuloy-tuloy at sana pagdating sa Q&A ang makakabog ng bonggang-bongga si Philippines. Hindi ko lang alam kung ibibigay kay Philippines yung corona kasi 'di ba parang kakapanalo lang natin nung nakaraan. Tapos kung ibibigay naman ngayon parang ang bilis naman natin manalo. Pero in fairness, deserve niya talagang mag-title dito. Sa Best National Costume, tatlo silang pinagpipilian ko. Sabi ko nga, pwedeng si Vietnam. My gosh, si Vietnam, naloka ako. Ang simple-simple lang nung dating, may patalon-talon lang na merong pang, ano ba yun? Parang gabi, dahon ng gabi. Tapos biglang umikot-ikot ng gano'n. Sabi ko, hala, naloka ako. Ang ganda, di ba? Tapos, ang ganda nung pagka-eksena, yung pa-reveal niya, yung drama niya, ayun yung nagpanalo talaga na sabi ko, ay in fairness sa Vietnam, mukhang kumakabog din sila. Kaya sabi ko, ay ang hirap neto. Ang hirap nung eksena. Tapos, si USA naman, yung alam mo yung laban na laban siya, nasa sistema siya na parang, no, ako ang mananalo dito. Akin to. Pero sa totoo lang, mas gusto ko si Philippines manalo. Kasi si Philippines kasi nandoon na Diyosahan yung dating, iba yung eksena, very finish yung laban, tapos nakikita mo talagang plakado talaga yung laban niya. So sabi ko nga, pwede talaga to makatungtong ng top 5 at pwede talaga siya ang mag-title. So,
kita klaro Kaya lang sabi ko nga, malakas din talaga si USA. So si Vietnam parang feeling ko papalo din ng top 5. Si Thailand, kamusta ba yung drama ni Thailand kanina? Actually maganda naman. Kaya lang hindi ko gusto yung national costume niya kasi parang feeling ko very common yun sa mata ko. Maraming beses na ako nakakita ng ganong national costume dito. So sabi ko ay parang walang bago. Pero yung kay Philippines, Diyos ko, pwedeng-pwede nyo nang gamitin niya sa Miss Universe. Nakakaloka, as in talagang nakakaloka. In fairness talaga kay Philippines, sobrang winner, panalo, yung execution, yung paglalakad niya, yung smile niya, talagang complete package, 'di ba? Aminin ninyo 'yon. So 'yon, so natuwa ako sa ipinakita ni Miss Philippines. And tignan natin kung saan makakarating si Philippines dito sa competition na to. Natutuwa lang ako, na-excite ako. So, sa preliminary competition, sana tuloy-tuloy yung kanyang eksena. Actually, mula nung kagabi hanggang kanina, nagpakita ng magandang performance talaga si Philippines at masasabi ko, malaki yung chance niya na makuha niya ang corona uli ng Miss International Queen para sa ating bansa. Kasi she's a complete package and then she know how to do. Parang sabi ko nga, nung nakaraang taon si Lars Palaban, actually nararamdaman ko, yung laban ni Lars nung nakaraang taon, ayun yung nakikita ko kay USA. Pero yung laban ni Philippines dito, ang lakas makakorona. Yung parang feeling mo na siya yung mananalo, siya yung mag-uuwi ng corona. In fairness, nagustuhan ko yung execution niya. Nagustuhan ko yung humbleness. Ramdam mo talaga sa kanya. At ramdam mo na reynang-reyna yun dating. Diba? So yun. Ang galing nung team ni Miss Philippines dito ha. In fairness, natuwa ako kasi parang plakado sila plakado sila Kaya lang mag-ingat lang siya talaga sa Q&A. So doon talaga magkakatalo pagdating sa Q&A at mag-ingat siya dito kay USA kasi si USA mukhang palaban din talaga. Iba yung drama ni USA So parang si USA kasi kung titignan mo sobrang strong talaga yung datingan niya at sabi ko nga dito, delikado dito si Philippines pag once na nakapalo to sa Q&A. So sana si Philippines din makasabay din talaga pagdating sa kudaan. Ayun yung importante. Kasi parang feeling ko, sigurado na siya sa top 5. So yon, sigurado yung laro niyang to, sigurado malinaw top 5 to. Kaya lang, so kailangan lang niyang galingan pagdating sa Q&A kasi doon sa Q&A, doon siya madadali. Sabi ko nga top 5, yes, papalo to. Top 3, yes, papalo to. Kaya niya mag-top 3, kaya niya mag-last 2 standing dito. Sabi ko nga, pwedeng USA and Philippines to Kaya lang, sabi ko, mag-ingat din siya sa Q&A portion kasi sa Q&A, baka makuda si USA. Malinaw sa competition na to ang kalaban niya USA. At malinaw isa siya sa mga top contender. So si Philippines talaga yung nakikita ngayon dito na parang, oh my God, mukhang ito na to. But syempre dadaan sila sa butas ng karayom. So mag-ingat lang siya sa bawat eksena kasi baka malusutan siya ng ibang kandidata. At doon medyo parang nangangamba ako para sa kanya. Pero magaling naman din to sa Q&A, magaling din to sumagot. So, konting konting concentration pa. Kasi about the way kung paano siya magsalita, mag-deliver ng sinasabi niya, marunong, magaling, sobrang panalo. So, deserve niya kung sakaling siya yung mananalo dito, deserve niya yon. Walang halong bias, magaling yung laban dito ni Sophia. At parang feeling ko, kaya niya yung corona. So, depende pa, di ba? Depende pa kasi marami pang hakbang at yung iba lumalaban talaga, palaban din talaga. But Philippines, kaya mo yan. So, yon. Kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Tingin ninyo, siya nga ba ang mananalo ngayong taon na to? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. I-click nyo rin yung notification bell para updated kayo. So guys, maraming salamat.
Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.